Good morning, good afternoon, good evening, alright kaibigan, kung saan ka mang salok sa mundo ngayon kaibigan, I wish you well. Alright kaibigan, it's another beautiful day. Alright, welcome to the Parking University kaibigan. Dito na naman tayo sa Parking University at saka magsabog tayo ng learnings kaibigan, inspiration. Alright, yung topic natin ngayon kaibigan is itong istorya ni Ana. Wow, mag-storytelling muna tayo ngayon kaibigan. Ito yung napaka-inspiring tong istorya ni Ana. Galing to ni Dr. Joe Dispenza. So si Joe Dispenza ay isang doktor na nag-specialize siya sa brain kaibigan, yung function sa brain, bakit yung behavior natin, yung emotion natin, anong mga parts sa brain ang mag-trigger doon na circuit kaibigan. So okay, let's start it. So itong si Ana kaibigan, one day daw si Ana, yung asawa ni Ana biglang nawala isang araw, alas 3 pa ng hapon. Okay, so totoong buhay to si Ana. So tinanong niya yung dalawang anak niya, saan yung tatay niyo, nagpaalam ba? Sabi ng dalawang anak niya, nagpaalam naman si tatay, kaso hindi nagpaalam ni Ana. So na-worried na si Ana kasi hapon na, umaga pa ata siya umalis. So alas 3 na hindi niya makontak, yung asawa niya. So sa bandang hapon may kumatok sa pinto ni Ana. Tapos binuksan niya, pulis. So may dalawang pulis. So nabigla siya, kinabahan na siya. Bakit? Kasi panay kontak siya sa asawa niya, hindi niya makontak since umaga hanggang alas 3 ng hapon. So sabi ng kinabahan siya nung nakita niya yung pulis. Tapos sabi ng pulis, ikaw ba si Ana, asawa mo itong si yun nga yung asawa niya? Kinonfirm na, yes. Ano po bang nangyari? Apparently pala kaibigan, yung asawa ni Ana tumalon sa building kaibigan. So he decided to end his life. Nag-suicide yung asawa ni Ana. Okay, so yung asawa ni Ana ay isang abogado. So for some reason di niya alam, wala siyang ka-clue talaga kaibigan bakit ginawa niya yung asawa niya. So yun, after nyo na-receive niya yung message na yun, na-breakdown siya. So ayun nga, napakahirap yung sitwasyon ni Ana kasi hindi man lang nagpaalam yung asawa niya, at saka nung nalaman niya, wala nang buhay kasi nga tumalon sa mahabang building. So anyway, so umabot to ng mga ilang buwan. Yung feelings ni Ana is pa rin, presko pa rin palagi. So yung explanation ni Joe Dispenza nito kaibigan is, pag yung ikaw daw, kung ano yung palaging emosyon mo, okay? Kung yung feeling mo, yung emotion mo, yun yung palaging kung ano yung nafi-feel mo. So yung brain daw natin, hindi niya alam kung it could be the past yan or it could be future yan. So yung brain natin is mag-trigger lang yung same circuit daw na realidad yun. So for example, yung feeling niya na namatay, na nalaman niya yan, namatay yung asawa niya, kinabukasan, after 1 month, after few months, palagi niya pa rin nire-recall. Okay, nire-recall niya pa rin. So yung brain nga, di niya alam kung it could be the past, it could be future yun. So ang ng brain is realidad yun, na same feelings na nafe-feel niya. So parang araw-araw namatay yung asawa niya kasi nga yung same feeling, same emotion, same function daw sa circuit natin, sa brain natin ng magki-kick in yung circuit, at saka same type of genes na magki-kick in kaibigan, yung na magbibigay ng emosyon ni Ana. So pag maka siya ng kaibigan, makausap niya, i-recall na niya uli kung ano yung nangyari ng kanyang asawa. So ganoon na naman, nag-trigger na naman yung brain ni Ana, trigger naman yung same circuit, same genes na napaka-sad na emosyon, na same emosyon na nafe-feel niya at the same day na nalaman niya na namatay yung asawa niya. So same routine na ginawa ni Ana, na emotional siya kasi nga na namatay yung asawa niya, hindi niya matanggap. So same genes, sabi ni Dr. Dispenza, yung may part sa brain natin na same circuit ang magki-kick in, same flow of genes yung na-experience ni Ana. So parang nafe-feel niya nga na araw-araw niyang
nafe-feel na namatay yung asawa niya kahit medyo few months na yung namatay yung asawa niya. So later on kaibigan, ang nangyari ni Ana is slowly na-depress itong si Ana. Okay? So kasi same yung genes mo daw kung depressed palagi araw-araw, so para kang araw-araw namatay yung asawa ni Ana kasi same feeling, yung brain din niya alam kung history ba yan or future ba yan, but yung feeling is the same, so nag kick in uli yun. So ganun pa rin na napaka-stress na si Ana, na-depress si Ana. So after ng mga ilang months mga kaibigan, si Ana is nagka-issue na siya ng financially, na siya, nabinta na yung bahay niya, financially wala na si Ana, walang lubog na sa utang si Ana, wala pa siyang asawa, tapos palagi niyang iniisip rin araw-araw paano to nangyari sa akin. Wala pa na akong bahay, wala na akong asawa, wala na akong katulong sa mga anak ko, paano ko palakihin yung mga anak ko. So few months later mga kaibigan, lalong lumala yung sitwasyon ni Ana. Okay, so na-diagnose na si Ana na mayroon na siyang depressed na tao. So nung nalalaman niya na diagnose na siya ng ganun, lalo siyang na-depress. So yung same circuit na magkikick in doon sa brain niya, same pa rin yung magkikick in. So mas lalo siyang na-down kasi yung genes na nag-ano ni Ana, yun pa rin yung mga sad genes, yung mga napaka depressed na mga genes, yun yung nakikick in. So long na story short, si Ana one day na-diagnose na mayroon ng cancer. Okay, nagka-cancer si Ana. Sa throat yata yun, may cancer siya. Tapos before siya nagka-cancer pala, may time doon na one day nag-wake up na lang si Ana, hindi na niya magalaw yung half body niya, so from below. Okay, so napunta siya sa ospital, trinate siya sa doktor, araw-araw siyang na-depress pa rin, at one day may diagnostic siya, nagka-cancer na si Ana. So may cancer si Ana, and then di pa siya makagalaw, wala na siyang asawa, wala pa siyang bahay, financially lubog pa si Ana. So napaka-dark yung ni Ana. Okay, so ang explanation yun ni Joe Dispenza is kasi bakit yun nangyayari ni Ana, kasi yung brain nga daw natin, same emotion yon na feel mo, nagkikick in yung same genes na survivor mode or very depressed na din, it will go to your kung ano yung external body. Okay, coming from the mind, then external body. So yun naka-create yun ng mga sakit ni Ana. So ngayon, dumating ang panahon na trinate nga si Ana sa ospital. 2 months si Ana sa ospital, naka-crutches itong si Ana. So pinainom na siya ng mga antidepressant. Then nung nagka-cancer na si Ana, sinabihan, sabi ni Ana na wala, na one day nagbigla na lang siyang na-collapse sa bahay nila. Umiyak siya, na-collapse siya. So after nung na-collapse niya, parang ito yung siguro yung time na parang nagising si Ana. Sabi ni Ana, since rock bottom na ko, wala nang mawala sa akin. Sabi ng doktor, nagkikimo na siya kasi nagka-cancer na siya, paralyzed pa siya, wala na siyang bahay. Yung ayaw na niya yung mga tao, pag may paligid siyang tao, nakakaaway niya, pati yung anak niya, nagkaka-argue na sila kasi very depressed na si Ana. So nung na-collapse si Ana, yun yung parang turning point ni Ana. Sabi ni Ana, since wala naman talaga, wala na ako, rock bottom na ako, what if i-change kong ayaw kong maniwala sa doktor, i-change ko yung mindset ko. Ito na siguro yung pinakaano, kasi kung mamatay daw siya, lalaki yung 2 anak niya na wala nang tatay, wala pa siya, paano na? So sabi niya, I think this is the time to change. So yung time na yon, si Ana, nag-start si Ana na baguhin niya. Okay, baguhin niya yung mindset niya. So hindi na siya pumunta sa doktor.
tinawagan siya sa doktor kasi mga ilang weeks na si Ana. Ang ginawa ni Ana, araw-araw siya nag-meditate. So yun, nag-meditate si Ana, nagpre-pray si Ana. Sabi ni Ana, God, kung mahil ako nito, kung mayroong miracle sa akin dito, araw-araw ako magiging grateful, magpapasalamat ako araw-araw sa buhay, at saka I'm going to spread this message to the crowd, to the whole world na ano nangyari sa akin. I'm a very good example na parang eksperimento na galing from the very rock bottom. Namatayan ng asawa, nawala ng bahay, nagka-cancer, na-paralyze, ang daming sakit ni Ana, mahirapan na siyang makaihi, mahirapan na siyang tumatay dahil nga sa sitwasyon niya ngayon. So, sabi niya, if gumaling siya, gagawin araw-araw siyang magiging grateful, magpapasalamat siya, at saka i-spread niya yung word na yun. So, okay. Ngayon, mga kaibigan, ng araw-araw si Ana na nagme-meditate siya. So, yung doktor tumawag ni Ana. Ana, bakit hindi ka na bumalik sa ospital? Yung medisina mo hindi mo na ininom. You know, by doing this, it will shorten your life. It could be mamatay ka within this time. Madali kang kasi malala yung situation mo kasi hindi ka na nga uminom sa gamot at pwede kang mamatay dyan. Yun yung sabi ng espesyalista na doktor. Inignore ito ni Ana. Sabi ni Ana, wala na kasi kung wala na siya, sabi niya, wala, nasa rock bottom na ako, hindi ko na, ayaw ko na yan. Ginawa ni Ana, nung nag-meditate siya, kaibigan, ang change ni Ana is parang kinalimutan niya yung past. Okay, so ini-imagine ni Ana araw-araw ano yung magiging future niya. Ini-imagine ni Ana na one day mahihil siya, magiging normal siya, breathe in, breathe out, until the time daw na parang lumating daw sa yung imagination ni Ana na parang humiwalay siya sa kanyang mundong katawan, at saka parang bagong Ana na siya, wala siyang sakit, wala siyang history na namatayan ng asawa, parang nothing, parang from Ana to nothing daw, parang humiwala yung kaluluwa niya. At saka yun yung tinatawag ni Joe Dispenza as a quantum field. Sa quantum field daw, kaibigan, pag ikaw ay nasa quantum field, anything is possible. Okay, so parang nakatap ka sa universe na parang nasa quantum field ka nga, anything is possible. So yun yung imahinasyon ngayon ni Ana na one day ini-imagine niya sa brain niya na nagiging normal siya isang araw, at saka ini-imagine niya na one day nasa stage siya nagsasalita sa malaking crowd about sa istorya ng buhay niya na galing from depression, na pinibiri rock bottom, at saka nagiging successful. Yun yung ini-imagine niya araw-araw, kaibigan. So dumating ang mga ilang weeks, kaibigan, months, kaibigan, napansin ni Ana mayroong progress si Ana. Medyo nawala yung ano niya, napansin niya nakalakad siya. Okay, napansin ni Ana medyo iba na yung pakiramdam ni Ana. So yung explanation ngayon ni Joe Dispenza nito, kaibigan, kasi nung nagme-meditate itong si Ana, so yung brain ni Ana, so iba na yung emosyon niya kasi kinalimutan niya na yung past. So imagine niya yung future na napakaganda yung future. So yung brain nga daw is hindi niya alam is kung totoo yan or future or past yan. Magti-trigger lang siya kung ano yung pinifeel mo na emosyon. So emotion siya, na grateful siya, happy siya. Then yung brain different genes, kaibigan, yung nagti-trigger, nagki-kick in, yun yung nag-ano sa body ni Ana, at saka slowly sumigla si Ana. Okay, so one day chinik up si Ana sa doktor. Nung chinik up si Ana sa doktor, nawala yung cancer niya, kaibigan. Nawala yung mga sakit ni Ana, nakalakad na si Ana. So ang isang problema lang ng kunti ni Ana is yung saliva niya. Wala siyang masyadong saliva. Parang yung kasi may yung cancer niya yata is sa throat. So
hindi, parang wala siyang saliva. So but majority lahat sa majority sa kanyang problem except dong saliva niya, na kulang siya sa saliva, nawala for some reason. So dahil ang explanation ni Joe Dispenza doon is dahil nung nag-change si Ana ng pag-iisip, okay, yung brain niya, kaibigan, nung nagme-meditate siya araw-araw, ini-imagine ang brain niya na napaka-healthy siya na tao. Yung brain niya, di niya alam kung totoo yun. Nagbibigay lang yun ng emosyon si Ana, happy emotion ni Ana, grateful emotion ni Ana. Yung genes na nag-flow sa body niya is a happy genes, kaibigan. For some reason, na ano si Ana, kaibigan, na nagiging healthy si Ana without taking medication. Wow! Kaya sabi ni Joe Dispenza, kaibigan, itong example niya, expert siya sa mga quantum, sa mga mayroon ang expertise niya, kaibigan, is ang what a mind can conceive, it can achieve kuno daw, kaibigan. So marami daw mga tao or majority sa mga normal, kaibigan, na hindi maniwala sa theory niya. Okay? So sa normal, or it could be the science, may ano sa science na it could be na baliktot, parang hindi unconventional yung belief niya, kaibigan, na our brain, our thinking can heal you, or can make you sick, or can heal your sickness. So yun yung theory niya, gusto niyang ipaano sa ano, na hindi lang to sickness, kaibigan, it could be kung ano daw yung ini-imagine natin, it could be health, wealth, relationship, friendship, kung ano man yung gusto mo na goal, pwede daw tong i-apply, kaibigan, na kung yung brain daw natin, at saka we are acting already at the present kung ano yung future natin. So kung nag-a-act tayo ngayon as present, kung ano yung gusto natin magiging future, slowly daw yan, hindi natin malalaman na the universe or the frequency, kaibigan, na andyan ka, slowly yung ma-attract kung ano yung gusto mo, or ano yung nasa frequency ka, kaibigan. It could be you will meet people, mayroong circumstances na bigla na lang ma-align sa goal mo, kasi nga you are on that frequency. Kung sa ano pa, andyan ka sa road na yan, kaibigan, iba yung pipe mo. Okay? Iba yung pipe mo. Iba na yung pipe mo na dumadaan doon. So one day nag-join itong si Ana sa seminar ni Joe Dispenza. So yun nga yung imagination niya is one day makapagsalita siya sa bigger crowd. So ngayon, kaibigan, for some reason, kaibigan, nagbigay siya ng mga sulat sa lahat ng estudyante ni Joe Dispenza, at saka for some reason napili yung sulat ni Ana. Okay, so it really align circumstances, people, kasi nga yun yung palagi niyang minamanifest, yun yung palaging ini-imagine niya, binivisualize niya magsasalita siya sa maraming tao about sa experience niya, about sa healing niya. So ngayon, kaibigan, nakita siya ni Joe Dispenza yung unang sentence ni Ana, you won't believe this. Pagbasa ni Joe Dispenza doon, na ano agad siya, sa isang sentence pa lang binasa niya yung istorya ni Ana, at saka tinawag niya si Ana. Yun nga, pwedeng mag-share si Ana sa crowd about ng experience niya. So wow, kaibigan, so nangyari yung ano ni Ana, visualization ni Ana, na makipag-share siya sa experience niya sa crowd, sa big crowd, dahil sa visualization, imagination. For some reason, napunta siya doon sa seminar na yon, at napili yung ano niya, at doon nakapagsalita siya sa experience niya. Wow, kaibigan, so ganun ka-powerful daw yung if we just act, live daw, kaibigan, sa present, kung ano yung gusto natin. Kung ano yung gusto natin maging tayo, i-act natin, i-speak tayo as magsalita tayo, at saka mag-act tayo as that person na, kaibigan. Wow. So nung sabi ni Ana, kung na-cure yung cancer niya at saka lahat ng sakit niya, yung saliva niya na issue, pwede niyang i-cure. Kasi kung na-cure nga daw siya sa cancer, yung saliva, pwede niya talagang i-cure.
After that, kaibigan, naniwala si Ana talaga na pwede niyang i-cure. Nag-continue siya sa pag-meditate. And one day, kaibigan, in just a matter, I think, sabi ni Joe Dispenza, 1 year and 9 months, totally healed na si Ana. Totally different person na si Ana. So, ang span doon since nag-suicide yung asawa ni Ana hanggang na-cure si Ana is 6 years. Okay, 6 years. 4 years si Ana na nagsasuffer. Ang 1 year and 9 months yung transformation ni Ana. Araw-araw niya, yung brain niya daw, since iba na yung emosyon ni Ana, iba na yung feeling ni Ana, na grateful, na happy niya, kinalimutan niya yung past, yung brain niya, yun yung ng brain na wala, bagong tao na siya. So, nagkikick in daw yun ng happy genes at saka nag-a-align ng tao, circumstances para lang makomit yung yung mga binivisualize mo. So ngayon si Ana palagi na siyang ini-invite ni Joe Dispenza kung saan si Joe Dispenza kung mayroon siyang event, kasi nga napakaganda yung example sa buhay niya. So meaning nangyari yung binivisualize ni Ana, kaibigan. Wow! Dito lang natin ito matutunan sa Parking University, kaibigan. So let's just summarize anong lesson na malilearn natin. So, kung ano yung natin, kaibigan, kung ano yung at tapusin natin yung istorya ni Ana. Kasi si Ana nagiging financially free, nagiging travel na siya sa buong mundo, at he become a very changed person na, kaibigan. So, kasi kumita na si Ana sa mga talk, sa marami na nag-i-invite sa kanya. So, she was a very totally different person. Okay, so yung lesson na malilearn natin sa istorya ni Ana, kaibigan, is kung ano yung emosyon natin, okay? Yung emosyon natin, kaibigan, it could trigger our action, okay? Yung action natin, kaibigan, yun daw yung mag-create ng reality natin, okay? Wow, okay? Our thoughts become our action will become our reality. So that's why we need to be very careful kung ano yung palaging iniisip natin. Pag iniisip natin daw na i-stuck ka sa past, okay? Hindi magandang past mo, ang brain mo nag-trigger yun, parang araw-araw survival mode, araw-araw niya na i-experience yung bad circumstances na yon. Kung palaging fresh sa mind mo, so di niya ma-identify, it could be nangyari yan 10 years ago, akala niya andyan pa rin yan ngayon. So nagtitrigger yan ng same survival mode, same circuit sa brain na manginginig ka, So pag kalimutan natin yung thoughts, or pag yung i-shift lang natin yung mindset natin, kung ano yung gusto pala natin, yun yung i-focus natin na iisipin natin. Kasi ganito na yun, mostly daw sa majority sa mga tao, kaibigan, ang palaging iniisip ng tao is yung mga bagay naman talaga na hindi nila gustong mangyayari. Doon ipinufocus ng energy ng tao na yung mga bagay na ayaw naman talaga nila. Kasi kung tanungin mo daw yung tao, ano ba yung gusto mo sa buhay, minsan hindi nila alam. Pag sabihin mo ano yung hindi gusto mo sa buhay, alam na alam yung tao. Ayaw kong magkaroon ng walang bahay, ayaw kong magkaroon ng walang pera, ayaw kong magkaroon ng ano pa. So alam na alam yung ayaw. So pwede natin yan daw instead of we focus sa mga bagay na hindi natin gusto. Ayaw kong magkasakit. So hindi mo naman yun nga, nagpo-focus ka doon sa ayaw mo. Okay, i-focus daw natin yung mindset natin, kaibigan, yung mind natin sa mga gustong bagay or person na mangyayari sa atin. Wow! Dito lang natin ito matutunan sa Parking University, kaibigan. Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. Medyo mataas to siya na episode, itong istorya ni Ana, kaibigan. And I wish you well. Saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, close your eyes, open your arms, and not your legs. And this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Siya kala, nagkala. See you next time, babu.